Bulusan volcano erupts anew, sending ashfall across several barangays in Sorsogon. PHIVOLCS said the phreatic eruption occurred at 7:43 p.m. on Tuesday and lasted for 77 minutes. Over 60 volcanic earthquakes, with some lasting up to 12 minutes, were recorded in the past 24 hours. Alert Level 1 remains in effect over Bulusan volcano, indicating low-level unrest. Let's get the latest from PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. He's now joining us live via Zoom. Magandang umaga po ulit sa inyo, Director. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am and sir. Hingi lang po kami ng update doon po sa activity ng Mount Bulusan. Nasundan pa po ba itong eruption ng Bulusan kagabi? Okay, after the eruption last night, hindi na po ito nasundan, but for the past 24 hours nakapagtala po tayo ng 66 volcanic earthquakes. And kahapon, yung emission activities nasa 548 tons per day. And there were, may mga reports po tayo na in some barangays ay nagkaroon po ng ashfall. Halos umabot ng 20 barangays yung naitala sa atin, particularly sa may Erosin, Huban, and Bulan. And hindi naman yung ashfall ay umabot ng, in some areas, umabot ng 1 centimeter yung thickness. Yan, given po yung nakikita nyo ngayon sa Mount Bulusan, no? In moving forward po, anong ina-advise nyo in terms of preparation sa mga outlying areas dito? Okay, so ang advice natin sa ating mga kababayan living around Canlaon Volcano or rather Bulusan Volcano ay maging, they have to remain alert, but kalmado, and at the same time informed. They have to be vigilant kasi yung eruption kahapon is a reminder that the volcano is in a state of low-level unrest. And it can happen again, yung phreatic eruption na nangyari kahapon, April 28, can be repeated in the next few days or few weeks. Just to be clear lang po, Director, para din po sa ating viewers, prior to this phreatic eruption po ng Bulusan, meron po ba tayong mga nakitang mga signs ng iba pang mga activity ng Bulusan prior to this? Yes, on April 21, naglabas po tayo ng advisory kasi we noticed na dumadami yung volcanic earthquakes. So sinabi natin sa advisory that we released na the residents and the LGU should be vigilant kasi pwedeng magkaroon ng phreatic eruption anytime. And kaya 7 days after, on April 28, nagkaroon tayo ng 4.5 kilometer phreatic eruption na nasundan din naman kahapon. Siguro din po para din po sa kaalaman po ng viewers natin, ma-describe lang po natin yung difference po nung nangyari dito sa Bulusan at saka dun po sa Albay, no? Kasi ito po phreatic, which means steam, and the other way around the po sa kabila. Go ahead po, sir. Yung nangyari sa Legazpi, for example, or sa main volcano, magmatic eruption po yan, may lavang lumalabas. Dito naman sa Bulusan, ito yung characteristic ng Bulusan volcano, puro phreatic eruptions lamang, steam-driven and above. The last time na nagkaroon ng magmatic eruption sa Bulusan na may lumabas na lava was in 1918. Alright, siguro advice na lang po ulit sa ating mga kababayan. Total po, sabi nyo nga po, marami pong abo, no? At saka ilang kilometers po yung sakop po ng danger zone po nito. Yung PDZ natin sa Bulusan Volcano would be 14 kilometers and 4 kilometers rather, and may 14 barangays tayo na nasa sakupan ng PDZ. And yung may mga tama kayo, may mga abo, and ang advice natin sa ating mga kababayan ay magsuot po sila ng face mask kasi yung abo ay combination of small fragments of rocks, minerals, and volcanic glass. And kapag nalanghap nila ito, pwedeng ma-irritate ng kanilang lalamunan and the respiratory tract. Especially yung may problema sa hika, for example, pwede pong mag-worsen yung sintomas kapag nalanghap nila yung abo. So magsuot po sila ng face mask, N95 kung maaari. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Hingi po ulit kami ng update kapag meron pa po kayong mga nais ibalita po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, Director, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po.